Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Robio, tinawag na hindi lehitimo ang ICC. Mariing kwinestyon ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagiging lehitimo ng International Criminal Court. Iginiit na hindi ito dapat usigin ang mga mamamayan ng mga bansang hindi kasapi sa tribunal. Wow! To me, pag intindi ko, indirectly, pabor na pabor ito kay Tatay Digong dahil umalis naman tayo sa kanila. O bakit pa inuusig ang ating Tatay Digong? Kaya, good news ito para sa atin mga DDS. Illegitimate nga eh. Ayon kay Rubio, the International Criminal Court is an illegitimate international organization that claims even if you are not a member of that court, that they can come after you. Ipinaliwanag din ni Rubio na matagal nang hinikayat ng Estados Unidos ang ICC na magpatupad ng mga reforma, ngunit tumanggi umano ang tribunal. We tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring the court to heal. Kneel, siguro ito. To kneel. Bakit heal? Basta lumuhod. Merisi Gaba. Nga ba? Ang mga pahayag ay bahagi ng government-wide campaign ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang sa mga hakbang ng Washington ang pagpapataw ng sanksyon sa mga opisyal ng korte at paghikayat sa mga bansang kasapi na kumalas sa tribunal dahil sa paniniwala nitong lumalampas ang ICC sa jurisdiction nito at nagbabanta sa soberanya ng mga bansang hindi kasapi. Tayo, Pilipinas, hindi na tayo kasapi. Tapos nakikipag-cooperate pa ang ating gobyerno. Ano ba yan? Kasi nga, kalaban nila ang mga Duterte. Ganun lang yung kasimple. Tignan ninyo. Noong hindi pa nag-breakdown ang UNITEAM, maganda pa ang samahan ng UNITEAM. Ano sabi ng presidente? Walang jurisdiction ng ICC sa atin. Yan ang sabi niya. Noong kampanyahan noong 2022. Interview ni Boy Abunda kay candidate BBM. Anong gagawin mo sa ICC? Anong sagot ni BBM? Tandang-tanda ko pa eh. They are welcome here but only as a tourist. Ganon. Hindi sila makikialam sa atin. Turista lang sila. Ibig sabihin, ang daming pahayag nitong senador pa si BBM, nagsabi na siya na walang jurisdiction. Nung nanalo na siya, walang jurisdiction. Kasi magkakampi pa sa mga Duterte. Kaya lang nung nag-ingay ng Duterte at naging kalaban na nila sa politika, yun nagbago. Kaya ako, personal opinion ko lang ito, halos wala na akong pinapaniwala ang salita ng ating Pangulo dahil marunong lang siyang magsalita, kaya lang halos walang nagagawa. By the way, gusto ko lang isingit, maraming nagtatanong sa akin ng mga friends ko, Sir, totoo ba na lalabas na si Tatay Digong? May mga post kasi nagsasabi nga next week, lalabas na si PRRD. Ang sagot ko palagi is fake news yan. Huwag kayong maniwala. Ito naman kasing ibang nagpo-post
I don't know kung maka-Duterte sila o anti-Duterte, nagpapalabas ng ganong good news para siguro para maraming engagement, para maraming mag-like, para magkakwarta sila. Kaya, mga kapwa ko DDS, huwag naman kayong basta-basta maniwala sa mga post na gano'n. Medyo, kung yung due process ng ICC ang hintay natin, baka abutin ng 10 years bago matapos ang trial ni Tatay Digong. Ako, naniniwala ko na may laban siya. Ibig sabihin, in the end, ma-acquit siya. Kaya lang, ang tagal nun. 10 years, baka by that time, 91 years old ng ating Tatay Digong. Hopefully, buhay pa siya. Ngayon nga, sabi ni BP Sara, nagkakaroon na siya ng mga sakit. Bed sores daw eh. So, ibig sabihin, palaging nakahiga. Hindi na masyadong nakakagalaw. Ganun ba? Kaya nagkakaroon ng bed sores. Kaya ulitin ko ha, hindi totoo yung balita na lalabas na siya. Wala pa. Ang nakikita ko lang pag-asa, itong galaw ngayon ng US government na, ayan, tinatawag na illegitimate. Tapos, hinihikayat ang mga kalyado nilang bansa na huwag suportahan ang ICC. At meron na ngang kumalas. Hopefully, magtuloy-tuloy yun over the years. Sabihin na lang natin, habang nandyan pa si Trump, magre-re-elect pa si Trump, mananalo. So, kung maka 6 years siya dyan, within 5 or 6 years, na bungkag o na dismantle na ng US ang ICC dahil halos wala na silang miyembro, mapipilitan ang ICC na i-release si Tatay Digong dahil wala na silang pondo o hindi na sila makafunction. That's the only way na nakikita ko na mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong. Hopefully, pagdasal natin na buhay pa siya. Basta ako, ang aking kwan is dapat buhay na makabalik ang ating Tatay Digong dito sa Pinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni si Angkol ang mag-atop karon sa ang gipatindog nga bag-o nga balay. O karon mo na ni gipatindog ni nga balay ni Angkol Oking nga taga Sitio Malipayon. So iyan na ning pag-aatupan karon. Naubaw. Araw ito. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So atupan na gyud tong gipatindog nga balay ni Angkol. Kita ginato nga nindot na gyud. Salamat sa Ginoo nga nagtabang og sa aning asin. Unta nga magpadayon ni nga tabang aron daghan pa ang matabangan. Oo, so pila ka bulan kol nga gipatindog nimo ni nga balay bago pa naatupan? Isa ka bulan. Isa na ka bulan. Oo. So tungod kay wa kay palit og kuan yero. So walay iatop. So karon nga natabangan na ka bago pa gid naatupan. Oo.
So Ayaw sala pa gyud. salamat kayo kol. Daghan kayo salamat.